Naman gagamitan natin siya ng factoring or easy method. So, yung given is 6x squared plus 7x minus 3 equals 0. Same siya sa kabila. So, pag ginamitan natin siya ng factoring or easy method, copy natin yung x squared plus 7x sa given. Pero yung 6 dito, transpose natin yon or i-multiply natin sa negative 3. So, 6 times negative 3 is negative 18. So, kaya mas madali na siya i-factor kasi nga x squared na lang to. So, pag ibalay natin yung x, then yung negative 18 labas natin. So, kung negative 18 yun, it's either positive times negative lang yung sign. So, meron tayong 18, that is 1 times 18. So, dapat yung isa negative, isa positive. Pero dapat, dahil positive to, mas malaki dapat yung positive sa factors. So, yung 18, mas malaki sa 1, siya dapat yung positive. Pero pag inad natin to kasi magiging, hindi siya 7, di ba? Pero another factor ng 18, that is 9 times 2. Then isang positive, isang negative dapat. Mas malaki yung positive na number kaysa sa negative para maging positive 7 or positive yung sign pag inad. So, meron tayo nun. Etong factored form na to na x plus 9 tsaka x minus 3 ito yung galing So, ngayon, divide natin by 6 kasi ito yung a natin. So, lahat ng constant, itong nakakuha nating factors, divide natin yung by 6. Then, alam natin na ang 9 over 6 is 3 halves pag sinimplify. Then, yung 2 over 6 is 1/3. So, kung gusto mong kunin na yung roots, titig method na lang siya, di ba? So, kung positive, magiging negative. So, magiging value niya is negative 3 halves. Ito naman, magiging positive 1/3. Para siya dito, sa kabila. 1/3 is negative 3 halves. Ngayon, pag gusto mo naman kunin yung factored form na ito, using easy method, kapag meron kang denominator, ilalagay mo yung sa harapan ng x. So, yung instead na 3 halves siya, magiging 2x plus 3 siya. Ito naman na negative 1/3 natin, meron tayong denominator na 3. Lagyan mo lang sa harapan ng x, kaya siya magiging 3x minus 1. So, kung gusto mo i-check, eto, FOIL method. Then, babalik tayo sa original natin na given. Yun siya ginagawa.